and proven helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026.
hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Research TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Oras Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:14. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Isang mainit na hapon, Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Uy, simbang baklaran mga kuyang mga ateng. Ngayong 25 ng buwan ng Marso. Sa ating mga headlines, emergency power para suspindihin o tapyasan ang fuel tax. Pipirmahan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong BBM ipinag-utos ang paglalabas ng 20 bilyong pisong emergency fund para matiyak ang fuel supply ng Pilipinas. Department of Health nagbabala naman sa pagtaas ng presyo ng mga gamot at medical services sa Pilipinas. DSWD nagbabala sa publiko sa mga scammer ng 3,000 fuel subsidy. Huwag i-click ang link ng e-fuel voucher. Kamara naglabas ng subpoena duces tecum para isumiti ni Vice President Sara Duterte Carpio ang kanyang SALN at iba pang mamahalagang mga dokumento.
Mga pampasaherong bus, pinangambahang magkulang sa panahon ng Semana Santa bunsod ng serye ng taas presyo ng langis. Publiko binalaan naman sa paglipanan ng mga peking hotel at resort accommodations ngayong summer season. Nako, PNP-HPG Acting Director Tamayaw nag-resign dahil sa reklamong sexual harassment laban sa kanya sa Napolcom. Gaming platform na Roblox namumuro ipagbawal sa Pilipinas dahil sa panganib sa seguridad o pagka-addict ng mga kabataan. At Pag-asa nagbabala ng pananalasa ng El Nino sa buwan ng Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na pipirmahan na niya ngayon March 25 ang batas na magbibigay sa kanya ng emergency powers para suspindihin o kaya tapyasan ang excise tax sa mga petroleum products. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na natanggap na nila ang panukalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Ito'y bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrol sa bansa. Bunsod naman ng lumalala pang tensyon sa Middle East. Narito ang Pangulong Marcos. Nakipag-ugnayan din tayo sa Kongreso upang mabawasan at alisin na ang excise tax sa langis. Yun po yung batas na hiningi natin sa unang-una. Natapos na ang kanilang pag-aaral doon sa batas na yan at nasa amin na at siguro by the end of today I will be able to sign that into law already. Ngayon, titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority. Ngayon na, Mr. President. Now na po. Nagbayagkit din. Samantala, pinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng 20 bilyong piso bilang emergency fund para matiyak ang sapat na supply ng langis sa bansa. Ang Department of Energy ang mismong tatanggap ng emergency fund sa pamamagitan ng Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation. Ayon sa Department of Budget and Management, ang aprobadong budget ay kukunin sa Malampaya Gas Fund sa ilalim ng special account sa General Fund. Gagamitin ang 20 bilyong piso para sa implementasyon ng Emergency Energy Security Program ng gobyerno na layuning matiyak ang fuel availability, maiwasan ang kakulangan ng supply ng langis at matapatan ang patuloy na epekto ng global oil crisis. Popondahan din nito ang strategic procurement ng fuel products kabilang na ang diesel, gasolina at LPG para mapatatag ang national fuel inventory, pump prices at matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon sa sektor ng transportasyon, logistics, agriculture, emergency response at iba pang critical sectors. Lalo pang hinigpitan ng Philippine National Police ang seguridad sa mga energy facilities sa bansa. Ito'y kasunod ng deklarasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng National State of Energy Emergency. Ayon sa PNP Chief General Jose Melencio Nartates, nakatutok ang pulisya sa seguridad ng mga critical energy facilities at para matiyak na mapanatili ang kayusan at kapayapaan. Magpapadala rin ang PNP ng dagdag pwersa sa mga pangunahing lugar para maiwasan na magkaroon ng aberya o kaya may magsamantala sa sitwasyon. Kabilang sa magiging bantay sarado ng PNP ay ang mga power substations, transmission lines at power plants na posibleng maging target lalo sa panahon ng kakulangan ng power supply. Bukod pa sa magiging mahigpit din ang seguridad sa mga gasoline stations, mga fuel depot at iba pang energy plants sa buong Pilipinas.
Samantala, naka-standby na ang buong puwersa ng militar kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na State of National Energy Emergency. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, handang sumuporta ang kasundaluhan sa mga critical infrastructure, logistics ng essential goods, engineering at rapid response, lalo na sa kanayunan. Ginawa ni Padilla ang pahayag matapos atasan ni Pangulong BBM ang law enforcement agencies na tiyakin ang seguridad at integridad ng key installation sa gitna ng ginagawang pagre-reserba sa langis at iba pang source ng enerhiya. Hindi man kasama ang Department of National Defense sa pagbuo ng komite, binigyang diin ng AFP na pasok sa mandato nito ang siguruhin ang energy security at pambansang kaayusan sa gitna ng krisis. Kinastigo naman ng mga senador ang ilang ahensya ng pamahalaan dahil sa hindi sila nagkakaisa sa pagkilos para matugunan ang krisis dulot ng gyera sa gitnang silangan. Ayon kay Senator Win Gatchalian, nagkakanya-kanya ang mga government agencies kaya 25 days na ang gyera sa Middle East ay wala pa ring comprehensive national contingency plan. Paliwanag ng senador, mahalaga ang nagkakaisang pagkilos ng administrasyon upang maunawaan sa Senado kung ano ang kailangan nilang gawin para makatulong lalo na kung mangailangan ng supplemental budget. Narito si Senator Sherwin Gatchalian. Dahil nakita namin iba-ibang agency, iba-ibang scenarios. So but we need a cohesive, unified, coordinated national contingency plan. Yun ang kailangan mo namin. At nakakagulat lang, after almost 3 weeks na tayo, almost 25 days, 25 days, wala pa tayong national contingency plan. No? Nakakagulat lang dahil samantala, sinabi naman ni Senator Loren Legarda na na-high blood pa kahapon. Naaminin man o hindi na maahensya ng pamahalaan ay napakabagal ang kanilang pagkilos. Sabi ni Legarda, alam ito ng Department of Budget and Management dahil maraming ahensya ang napakababa ang kanilang absorptive capacity at budget utilization kapag normal ang panahon. Lalo na ngayon na nasa krisis na ang bansa, ngunit ayaw pang tanggapin ng ilang opisyal ng pamahalaan. Narito naman si Senator Loren Legarda. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. And the DBM knows this. And we know that because we've been doing the budget for decades now. Your utilization, your implementation is so slow, with the exception of some agencies like DSWD. Ang na-high blood na Senadora Loren kahapon. Kaugnay nga ng balitang yan, Lakay, hindi lang mabagal ang pagkilos ng administrasyon kundi sobrang bagal. Ito ang deklarasyon ni Senator J.V. Ejercito kasunod ng hearing na isinagawa hinggil sa kahandaan ng pamahalaan sa krisis sa langis dulot ng gyera sa Middle East. Sabi ni Ejercito, masyadong reactive ang mga ahensya ng pamahalaan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ejercito. Hindi naman mabagal. Mukhang sobra lang mabagal. Kasi reactive di ba? Isipin mo, narinig mo kahapon mismo, naka-breakdown ang Congress. My God, crisis na tayo, naka-breakdown ang Congress. Emergency situation, the President may call on the Congress at any time. Para kay Ejercito, ang nais makita ngayon hindi lang ng mga mambabatas kundi ng ating mga kababayan ay kung ano ang mga konkretong hakbang ng gobyerno pangtugon sa krisis. Aminado si Ejercito na dismayado siya sa malamyang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno kahit na nasa krisis na ang sitwasyon. Naritong muli ang senador. Ito yung importante, yung konkretong aksyon. Yan ang hinahanap natin. Hindi yung, andun yung EO, di ba? Bagamat may mga proposal ang government
response, pero may coordination na mababasa mo, yung mga coordination ng mga agencies, okay po yun. Pero yung konkretong aksyon ang ating pong hinahanap. Paano nila gagawin? Alam mo, Senator JB, kumbaga sa orchestra wala tayong conductor. Oo, walang kumukumpas. Samantala, imbes na makatanggap ng 5,000 pesos na ayuda, ay samot-saring aberya ang naabutan ng mga drivers na pumila at tumigil muna sa pamasada ngayong araw. Ilang mga drivers sa Marikina ay madaling araw pa lamang ay pumila na sa payout center, pero nagulat na lamang sila nang sabihing kanselado ang bigayan ng cash aid ngayong araw sa lungsod sa Marikina. Paliwanag naman ni Mayora Maan Teodoro ay pinare-schedule ang payout dahil ayaw niyang pumayag na ilan lang at hindi pa maayos ang listahan ng mga benepisaryong drivers. Pakinggan po natin ang mga drivers. Asan? First video clip. Sir, kanina pa kayo? Kanina po, madaling araw. Kaya lang, walang announsyo. Wala. Oh, hindi nyo alam. Hindi namin alam. Ngayon na nalaman namin na kasama namin, nandun pala nakalagay sa Facebook. Kansilado pala. Nakasahan nga lang yung mga driver na magkakaroon kami ng ayuda para pambili ng pagkain, pandagdag sa diesel. Yung problema, katulad yan, na-suspend din nila, wala kami maano ngayon, kundi maungutang na naman kami. Samantala, marami ng mga driver sa Mandaluyong ang hindi na isama sa listahan na mabibigyan ng ayuda ngayong araw dahil daw sa technical glitch. Ayon kay Elmer Carrascal, chairman naman ng Mandaluyong Alliance of Jeepney Operators and Drivers o MAJODA, mahigit 900 pa ang wala sa nakalista na 531 sa master list ng DSWD na galing sa LTFRB. Pakinggan po natin ang pang mga drivers. Technical error lang po. Technical error? So, kasi may link na mayroong binigay na format ang LTFRB, yung sa typing hindi na sunod. Halimbawa, particular sa akin, ang naging problema sa akin, yung birthday ko, dapat 10/11/67. So wala kayo doon? Ang nailagay na October 11 by words. Hindi na pwede yun. Dapat number. Kaya dismayado ang mga tsuper dahil tumigil na sila sa pamasada sa pag-asang makakuha ng ayuda ngayong araw, pero ang inasa nilang 5,000 pisong ayuda naging bato. Nartong muli ang kanilang reaksyon. Ito nga sana, sir. Nagpasa na kami nito, sir. Nagpasa na kayo? Oo, tapos pinirmahan na namin. Ang hindi namin maano ngayon, bakit tawag nito Babalikin pa kayo? Pang pabalikin kami uli-uli, papipilahin para i-verify. Paano yun, sir? Huminto kayo ng biyahe? Huminto kami ng biyahe para nga lang kasi kasuhin ito. Kasi ayuda na nga lang, sir, pinahihirapan pa kami. Pero di mo yata naisama, Jackie, ha? Pero merong isang lolo na jeepney driver sa Maynila nung ma-interview ni Boy Gonzales, naiyak. Nasa iyo ba? Ayan, Eto take it na away, nga, Miss Thea. Kaugnay nga ng balitang yan, napaiyak na lamang si Tatay Jaime Ricafrente, isang senior citizen na tsuper sa Maynila dahil hindi siya nakatanggap ng 5,000 pisong fuel subsidy dahil wala ang kanyang pangalan sa master list. Umiiyak na kinuwento ni Tatay Jaime ang kanyang sitwasyon na naranasan rin ng marami niyang kapwa tsuper na inaasahan ang ayuda bilang pangkrudo pero wala silang natanggap ni piso. Sabi niya sa DZRH, wala na silang makapitan o mautangan kaya patuloy silang nananawagan sa gobyerno na agad nang solusyonan ang krisis na dulot ng gyera sa Middle East. Narito ang bahagi ng pighati ni Tatay Jaime. Paano makakuha kami na kahit ang crudo man lang, paano makapaghanap buhay? Hindi naman importante ayuda, yung pang-crudo lang. Wala na bukas mautangan. Sana, parating po sa inyong problema namin. Katulad ko, maipasa po namin yung record. Hindi naman pinasa ng LTFRB rito sa
Wala po kami record. Kaya si Sarchong kami, wala kami record. Kaya naman lang, magbigay din po kami ng action sa problema namin ito. Konting tulong lang po, pampulong. Hindi po kami ng konting pag-aasa man lang. Pero matapos maere sa DZRH, damdaming bayan ang panawagan ni Tatay Jaime, agad nang binigyan ng tulong sa kanya ang isa sa mga tagapakinig ng estasyon. Hindi man nakatanggap si Tatay Jaime ng fuel subsidy mula sa DSWD, ay nabigyan siya ng higit 5,000 pisong tulong mula sa bukas palad na listener ng DZRH. Narito naman ang taos pusong pasasalamat ni Tatay Jaime. Sa inyo, ang Panginoon Diyos sa po ang bahala sa inyo. Marami pong salamat. Talagang hindi ko po mapigilan sa sobrang hirap po ng buhay. Wala na po kami pagkukunan. Dahil lahat po na nilapitan po, wala po talaga. Maraming po salamat. Bahala na po ang Panginoon Diyos sa inyo na gumalte. Si Lolo Jaime Rica Frente ng Tondo, Manila. Ayan. At gusto na rin pasalamatan yung isang nagmagandang loob na awa kay Lolo Jaime nang makitang umiiyak sa TV. Ayan, sa interview ng DCRH. Damdaming bayan kay ating Tet De Hoya na nagpadala ng 5,000 pesos through GCash kay Boy Gonzales. Thank you so much po. Para maibigay po kay Lolo Jaime Rica Frente. Ayan, kung sino man si ating Tet De Hoya, maraming salamat daw po at bahala na po si Lord sa inyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Aba, ang Kongreso, abay pinasusubpina. Inisyuhan ng subpina duces tecum si VP Sara Duterte Carpio para isumite ang kanyang SALN. Mga pampaserong bus pinangangambang magkulang sa panahon ng Semana Santa bunsod ng pagtaas ng presyo ng krudo. At yung mga kababayan natin, binala naman sa mga paglipanan ng mga peking hotel at resort accommodations ngayong summer season. Manluloko talaga. At acting PNP HPG Chief na si Director Tamayo nag-resign dahil sa reklamong sexual harassment. At naku mga misis, ayan mga ateng, ito yung kinalulukuhan ng mga bata, ha? Yung gaming platform na Roblox. Namumuro ipagbawal sa Pilipinas dahil sa panganib sa seguridad o pagka-adik ng mga kabataan. Ayan. Matagal na ito ha? Ayan, dapat talaga ipagbawal na yan. At naku, ingat-ingat po tayo mga kuya mga ateng, lalo sa mga senior, may mga karamdaman. Abay, mukhang papasok na po ang El Nino. Ayan. Sobrang tag-init. Pero yan daw po ay mararamdaman sa buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. July na ang summer, hindi na umatas na naman lahat. Hindi na March. March, April, May. Climate change nga naman ha. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee. Mr. Michael is my guy. Bossing Michael Guy, ha? Ayan. Huwag masyadong maglaro ng golf na sobrang init, ha? Huwag kang magtipid. Ayan, kumaka na umbrella girl, ha? Oras, Kuyang Larry Francisco. Aloha. Alas 4:35. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Milyones! NBC Milyones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milyones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milyones 2026. Sali na! MBC Milyones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes. Take time! Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:44. Standby, Ninong Noche Kakas mula sa Malate, Manila. Standby sa ating kring-kring panalo promo. At standby sa ating mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Ang Pangulong Marcos dumistansya sa posibleng pag-take over ng pamahalaan sa industriya ng langis sa bansa. O naman, tama lang naman. Huwag namang aabot na ng ganun. Unless na magmatigas sila. Siguro, Miss Let, ha? Apo Presidente, siguro price cap, ayan, price ceiling, ayan, sa mga oil companies. At utusan na rin po ang BIR, ayan. Yan. Commissioner Mendoza, ayan. Kuya Ed, Kuya Aldo, ayan, Wency, ayan. Imbestigahan kung magkano ang kinita ng mga oil companies sa pagtaas ng presyo ng kanilang produkto nitong panahon ng crisis. Ayan, diba? Okay na ba yun? Pwede na yun, Lakay. Nakaka-happy na yan.
Sandali lamang sa ating mga reports. Standby Manang Milky, ha? Standby Raymond at Paas. At babati muna kami ng happy birthday. Ayan. Happy birthday muna kay Kuya Paul De Los Santos ng Malinaw Lads dyan sa Pablo City. Mula kay Kuyang Hector Briñas at happy birthday din kay Kuyang Nick Sebastian. Naragsak nga pa nagkasangay kabagis dyan sa Rojas Isabela. Aba? Agparte ka rin ti kalding ka, nagpainom pa ti emperador. Sabi ni Kuyang Barney Hosana. Mayor John Villanueva ng Bukawi, Bulacan. Happy birthday from Bobby Esquivel. At siyempre sa ating kasama rito na hindi pa yata nagpaparamdam. Happy birthday kay Giselle Ricafort. Ayan. Buti pa yung taga Batangas, nagparamdam. Ayan. Ay, Mayor Senny Mendoza, happy birthday po. Maraming salamat sa pakain. Ayan. Happy birthday! At happy birthday din kay Aba from Spain with Love. Kay Kuyang Colonel Joseph Dator, ang military attaché sa Spain. Happy birthday, Kuyang Sir. Ayan. At sa mga taga... Kailan ba ito? Ayan, bukas pala. Ayan. Mga brethren, yung mga kuyang sa Dr. Filemon Aguilar Masonic Lodge number 332. Sila nag-imbita sa kanilang public installation bukas sa Grand Lodge. Incoming Worshipful Master Clark Daniel Ramos, Senior Warden Aaron Tolentino, Junior Warden Christian Victor Tronco. Ang guest of honor and speaker, Most Worshipful Raul Canon. At yung mga brethren sa Juan Sumulong Masonic Lodge number 169. Abay sila rin ay nag-imbita sa kanilang installation sa March 28, Sabado. Yan din sa Grand Lodge, incoming Master Robert Anthony San Juan, Senior Warden Jeffrey Alvarez, Junior Warden Marcus, ayan, with a U, Marcus Earl de la Cruz. At congrats sa mga officers ng Quezon City Travel Club sa kanilang induction of officers mamaya sa Quezon City Sports Club. Incoming President Kuyang Victor Nunez ng MMDA. First President Manu Villarica. Second Vice President Ronald Garcia. At muli pinababot natin ang ating pakiramay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Ang kanyang buting ama na si Eusebio De Leon ay sinundo na po ni Lord at nakabulol sa kanyang tahanan sa Taal, Batangas. Sa Sabado ba ang libing Kuya Max? At panawagan din sa mga kamag-anakan at kaibigan ni Ori Amadure Estacio ng Silang Cavite. Na si Ori ay sinundo na po ni Lord at nakabulol sa kanilang tahanan sa Nara Street, Barangay San Miguel, Silang Cavite, at ang libing po ay sa March 31, Martes, alas 2 ng hapon sa Himlayang Paraiso Cemetery sa Silang Cavite. Wala naman kay Anching Cruz ng DCRH Drama. At sa kamag-anak din ni Dennis Beltran. Wenlakay. Ayan. Nakaburol sa kanilang tahanan dyan sa Signal Corps sa May Cainta, Rizal. Ayan. At ang libing ay... Sa darating na Sabado sa Heaven's Gate, Lakay. Ayan. Tayo po ay nagpabot ng pakikiramay. At ngayon sa ating pamigyan ng Aguinaldo, siyempre, sa ating DCRH, Malakanyang tuloy. Malakas Aguinaldo promo. Ito na ang ating winner sa Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ninong Noche Kakas, sino ang bibigyan mo ng Aguinaldo ngayon? Noche. Lakay, Miss Teya, isang jeepney driver hindi pinalad sa payout ng jeepney driver. Pero maswerte sa ating DCRH. Aba, nahuli mo ha. Ayan, nahuli mo si Kuya ha. Tiketang ka agad yan. Ayan. Anong violation ni Kuya? Ayan, tiketang ka agad yan.
illegal parking. Illegal parking o beating the red light? Sige. Illegal possession of ugly face lakay. Sobra ka. Oo, kasi malungkot eh. Ayan. Pasayahin mo. Pasasaya natin. Ayan. Ano po pangalan nila? Randy Pilino po. Ayun. Ay, malungkot nga si... Nakikinig ng DCRH. Noche. Yes, lakay. Mga malungkot nga si Kuya, di pa yata nakatanggap ng ayuda. Wala talaga. Nakatanggap naman ayuda? Tanungin mo nga. Yan, nakatanggap ko na daw. Wala po. Wala pa. Bika mo na. Sige, huwag ka na iyak. Katulad ni Lolo Jaime Rica Frente. Ayan. Sige, pasayin si Kuya. Ayan. Bigyan ka agad ng aginaldong 1,000 Ninong Noche. Ayan, okay. Hindi lang yan. Bibigyan ka na agad namin ng 1,000 pesos. Ayan. At syempre, sasagad na natin lakay yung ating MX3 package. Ayan, para lumakas sa pamasada si Kuya. Medium component. Hatid ng alagang masahan. Mabibili naman ito sa inyong mga appliance store nationwide. Ayan. Emperador Junior. Lakay, bibigyan na rin natin siya. Mamaya, sigurado mag-chat ito. Pulutan lakay, yung ating dalawang chichirya. Hatid naman ito ng Royal Corporation sa nabigay ni Kuya Richard C. Ayan. Ayan. Wala nang pila-pila, nanalo na agad. Oo, for the boys yan mamaya. Ayan na. Siyempre na kayo yung ating... Baka nainitan yung kanyang jeep. Baka mag-overheat, payungan. Ayan. Para hindi na mag-overheat pa. Pangiti na kayo. Tingnan mo kanina, malungkot eh. Ngayon, sumaya na si Kuya, nakangiti na. Teka, yung Emperador Junior. Wala daw dalalaki. Bira naman eh. Yan ang kailangan ni Kuya pagkatapos ng pasada sana, Emperador Junior eh. Shashan ba lakay? Sige, balikan mo na lang bukas. Di ba nila kayo? Dito lang naman siya at pagbalik natin. Okay, ano masasabi mo sa DC race? Maraming salamat po. Lakay, di yung makalma at saka Ma'am Thea Corpus. Salamat po. Ay, walang anuman Kuya, ha? Ito yung kanya cellphone na kayo habang nagtatambay. Talagang sinabayan mo yung init ng panahon, talagang mag-iinit din yung ulo mo, lalo-lalo na hindi nakatanggap ng ayuda. Okay, maraming salamat Kuya. Move on. Anong biyahe ni Kuya? Anong biyahe yan? Dito po sa Tugel, dulo hanggang Bito Cross Paco po. Bito Cross Paco. Ayan. Okay nga, Rod. Ayan. Maraming salamat, Kuya. Ingat sa pasada. Ingat daw sa pasada. Okay? So, para naman sa gusto pang manalo o gustong manalo ng 1,000 pesos, manatili nakatutok sa DC Race. Malay nyo, kayo naman ang susunod ng paswerte manalo sa aming malakas promo dahil siyempre kasama yung MX3. Dahil dito sa MX3, dito ako believe. Ako naman si Aris 27, dating ka sa DC Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Noche Kakas. Ninong Noche, may sunog, takbuhin mo ha. May sunog yata sa Las Piñas. Saan ba yung sunog, Lakay Ray? Sunod-sunod na naman. Saan yung sunog? Ayan. Nasa barangay FB. Harrison, dito sa may Pasay. Ha? Ayan. Sige, nasa Malate ka lang, Noche, takbuhin mo yung sunog. Bira naman, Init-init ang panahon, may krisis, may sunog pa. At siyempre tuloy ang ating pamigyan ng aginaldo Miss Thea. Dumaka naman tayo sa ating kring-kring panalo promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! Ayan, sino ang maswerteng nanalo sa ating kring-kring Miss Thea? Joff Oxales ng Cainta Rizal. Magandang hapon sa iyo, Joff. Ganda ng pangalan, Joff. Siguro Josefino ito. Joffrey. Ano pangalan mo, Kuya? Ayan. Joff Oxales. Magandang hapon. Nakaiday makalma dyan kaya Mama Thea. Good afternoon po. Parang mag-audition lakay to. Bata nasa ilalim yata kayo ng drum imburnal. Ayan, nasa banyo. Nasa banyo ka ba, Kuya? Nasa trono ka yata. Ayan.
Ito, tama-tama, pauwi na rin ako butit napatawag din kayo ko at isa rin ako sa nabonus kaya agad na nga telepono. Anong nga tunay mong pangalan, Kuya Joff? Basta Joff. Basta Joff lang ko. Kinakabahan ako sa mga basta-basta na yan. Ayan. After off-air ninyo. Ayan. Mag-off-air na lang muna kayo. Mukhang secret ang full name. Hoforio. Ayan. Sige, tamang Mistaya para mabigyan natin ng premyo si Kuya Joff. Kuya Joff, dahil pauwi ka na kamo, ay matanong na kita kung ano nga po ang himpilan ng radyo na number 1 at kauna-unahan sa Pilipinas. At syempre, number 1 kay Kuya Joff. Ay, siyempre, walang iba kundi ang DZRA, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Galing mo talaga. Sa buong Pilipinas. Ba? Parang vlogger ba to? Actually, nasa probinsya ko nun, may DZRH na rin nun. Wow. SM through radyo natin. Kasi nakalakihan ko kasi nasa radyo natin dati yun So ngayon, napunta ako sa Maynila. Nasa AM pala itong mga programa dati nila kay Deco Makalma, kaya Joe Taro, kaya yun. Yung mga madalas na pinapakinggan sa dati mga program nun Ayan. Okay nga Roda, Kuya Joff, maraming salamat at congratulations. Ayan, ingat-ingat Kuya, ha? Joff Oxales ng Cainta, Rizal. At ngayon hatawin natin ang mga reports. Unahin nga natin ang report mula sa Malacanang. Pangulong Marcos dumistansya sa posibleng pag-take over ng pamahalaan sa industriya ng langis sa bansa. Wag naman, tama na siguro yung magtakda ng price ceiling sa presyo ng langis. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let it. Marcos Jr. ang posibilidad na i-take over ng gobyerno ang oil industry para makontrol ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ito kasunod ang pagdedeklara niya ng State of National Energy Emergency dahil sa pagsirit ng presyo ng langis dulot ng giyera sa Middle East. Ayon sa Pangulo, ayaw niyang buksan ang usapin tungkol sa bagay na ito. Sa kanyang presidential address, aminado si Pangulong Marcos na mahirap sagutin at gawa ng paraan ang pagtaas ng presyo ng langis dahil walang kontrol dito. Kaya naman ang ginagawaan niya ng pamahalaan ay mga hakbang na makatutulong na maibsan ang epekto nito. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Yan ang katotohanan na ating hinaharap. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Isa lamang ang aming pamantayan. Agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, sa araw-araw na gastos ng pamilya, yan ang mga hakbang na aming inuuna. Si Pangulong Bongbong Marcos, ito si Let Narciso para sa DZRA. Yes, okay? Wala bang order ang presidente na magtakda ng price ceiling sa presyo ng petroleum products, Miss Let? Wala pa sa ngayon, Lakay. Yan na mahirap. Ayan. Hindi na nga magkasya yung presyo ng langis. Alam natin, Lakay, yung emergency powers na suspendehin o ibaba yung end price tax na lang. Ayan. Bukod sa pagsuspindi o pagbawas, para mapigilan yung mga nagsasamantalang oil companies, kailangan natin ng price ceiling, Miss Let. Oo, Lakay. Ang binanggit pa lang ni Presidente kanina ay yung sa kuryente, Lakay. Pero yung pag-control sa presyo ng langis ay wala. Diyan mapupulaan ng presidente pagka ganyan. Yan ang pinaka unahin dapat. Alam naman natin ang epekto ng presyo ng langis. Naapektuhan ng lahat ng gastusin, Lakay. Sinabi mo, pamasahe, ayan, pasada, ayan, produkto, ayan, biyahe ng kalakal. Okay, so wala pang detalya, Miss Let, yung State of National Energy Emergency at kung ano ang nilalaman ng emergency powers na ipinagkaloob sa kanya. Yung mga binanggit na kanina, Lakay, ay para mas marami daw option kung kinakailangan para kapangyarihan para kumilos ng mabilis. At yung binanggit ng halimbawa ay yung pagbili ng langis ng DOE na hindi kailangan dumaan sa proseso.
Motherhood statement, gusto natin mga specific. Oo. Ganun. Akala ko nga laki number 1, itong gagawin, number 2, 3, wala pala. Ay, apo. Ang sinabi niya maaaring pakialaman ang supply at pressure ng kuryente. Ayan. Secondary na lang yung kuryente kasi anong importante, langis. Oo. Okay nga, Rod. Ayan. Abangan natin kung ano pa ang mga susunod na hakbang. Ayan. Mukhang yan ang problema pagka mahina mga advisors ng presidente. Ha? Ako na lang mag-advise, Lakay. Ayan. Isulong ko ba yung panukala ko? Ayan. Unsolicited advice na yung ginagawa natin eh. Ayan. Kaya tama lang yung sinabi ng presidente na ayaw niyang i-take over ng pamahalaan ng industriya ng langis dahil wala nang magaling sa gobyerno. Naku po. ay, yung energy secretary, di na magaling. Pinapagalitan pa ni Senator Lauren. Ayan. Pero sabi naman ng Presidente Lakay ay lahat ng suhestyon, ng opsyon, ng mga ideya ay pinag-aaralan yan ng pamahalaan kung yung mga detalye at kung magiging advantageous pa sa mga tao. Ang sinabanggit niya, kung ito bang mga hakbang na sinasabing, gawin ninyo ito, gawin ninyo ganito, ay kung agarang mararamdaman ng taong bayan. Sige, pag-aralan pagkatapos na ang giyera sa Middle East. Speedy bagal, sabi nila Lakay. Finish or not finish, pass your paper. Dapat ganun. Ay, apo. Okay nga, Rod. Anyamatan. Apo, nakapsot. Nagbayag. Ay, oh. Awanin, wasaumin. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo na kayo, Priscilla. Report mula kay Raymond. Government to government transaction dapat nang ipursige ng gobyerno upang makakuha. Alam mo, ang bago yung report ni Raymond, ayan, dito natin namimiss ang dating Pangulong Digong Duterte. Ayan, di ba? May tapang at tatag, Lakay. Yung issue lang ng krisis sa tubig nun minura lang. Ayan, nasa Davao. Pag uwi ko sa Manila, pagka wala pa yan, paliliguan ko kayo. O di kinabukasan, may tubig ka agad. Ganun sana kahit na kalahati man lang nung ginagawa ni dating Pangulong Digong noon para maramdaman din na hindi pwede yung mga nagsasamantala at mga umaabuso, ha? Di ba, Dong? The order is dead or alive. Wala naman ganun, Dong. O si Raymond muna. Government to government transaction dapat nang ipursige ng gobyerno upang makakuha ng sapat na supply ng langis. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian. I-detalye mo balitang yan, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, panahon ang gamitin ng Pilipinas ang magandang relasyon nito sa ibang bansa upang makakuha ng sapat na supply ng langis. Ito ang paniniwala ni Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng kanyang mungkay na iporsige ng gobyerno ang government-to-government transaction. Direkta ito may pag-usap sa mga bansang may stock ng langis sa tulong ng Department of Foreign Affairs. Kabilang sa mga itarget ng mga bansa ay bansang Amerika at ng bansang Venezuela na nagbebenta din ng kanilang langis. Sabi ni Gatchalian sa kanyang pagkalamay si Finance Secretary Frederick Go ang naatasan na magharap ng mga bansang mahal nating mabilan ng langis at tiyakin na darating ito bago maubos ang ating stock na petrolyo na tatagal ng 56 na araw. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Dito na papasok yung ating diplomatic relationship with other countries. No? Dahil marami dito, tingin ko magiging government-to-government transactions. At yun din yung aming suggestion sa kanila, sa DOE, na pumasok na sa government-to-government arrangements. Dahil kung iiwan lang natin to sa private companies, sa tingin ko, hindi na kaya ng private companies dahil na sila kumbaga, beyond their capability na itong nangyayari. So, kailangan government-to-government na para makasecure tayo ng firm supply. Bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Dito mabilis. Ayan, mabilis naman ang administrasyon. Mabilis sa impeachment. Ano ba yan? Good morning, most worshipful. Roland, ipinag-utos sandali lamang manang Milky. Ayan, bago ang report ni Edgel at saka si Milky.
Ito muna. Ayan, si Edniel muna. Mga nagsarang gasolinahan, patuloy na dumarami, iba pang energy facilities. Bantay sarado na ng PNP. Pagka ganito walang nangyayari, ayan, tama lang yan. Baka mag-init ang ating mga kababayan. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, mula sa 403, umabot na sa 415 na gas stations, mga gasolinahan itong pansamantalang nagsasara. Mula na panibagong tensyon sa gitnang silangan. Sa datos ng Philippine National Police, pinakamaraming nag-unlock na gas station sa Cordillera na may 78. Sinundan ng Cagayan Valley na may 50, gitnang Luzon na may 42, Calabarzon na may 35, at Bicol Region na may 30. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Sr., bahagi pa rin ito ng pagtutok ng pulisya sa seguridad ng mga energy facility maging peace and order sa mga komunidad, lalo tama kalakay, maaari o pinangangambang sumipa rin ng krimen kapag nagpatuloy ang krisis sa langis. Bukod sa mga gasolinahan, nagkakaroon din ng dagdag na presensya ang PNP sa mga fuel supply depot at iba pang critical infrastructure. Special mention kasi ng PNP sa mga law enforcement agency na binigyan ng mandato ni Pangulong Bongbong Marcos upang protektahan ang mga vital installation sa ilalim ng State of National Energy Emergency. Samantala, 3 kaso na nga ng hoarding, overpricing at unfair competition ang naitatala ng pulisya. Isang gasolinahan sa Nueva Vizcaya, isa sa Samar at isang insidente ng illegal na pagbibenta ng ilang sa Albay. Pero tinawag itong mga isolated reports o cases sa ngayon. Binigyang din ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Antonio, na patuloy ang koordinasyon ng hanay sa iyo pang ahensya ng gobyerno upang matukoy kung saan pa mas kailangan ng deployment ng kanilang mga tauhan sa mga susunod na araw o linggo. Pakinggan natin si General Antonio. Pero kaugnayan po na nasabing Emergency Crisis Committee na nilabas po ng ating mahal na Pangulo na magpatuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DOE at saka sa DTI, sa DSWD at iba pong ahensya para po alamin kung ano yung specifically, kung ano po yung mga kailangan po nila sa PNP para matulungan sila ang mga sabing ahensya sa pagpapatupad ng nasabi pong mga taskings po. At inig ng tagapagsalita ng pambansang pulisya. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Bago ang report ni Milky Rigunan, ipinagutos ng House Justice Committee ang pag-issue ng subpoena duces tecum upang piliting isumiti ang mamalagang dokumento at ebidensya laban kay Vice Presidente Sara Duterte Carpio. At kasama na dyan ang kanyang SALN. Sa botong 34 na yes at isang no, inaprubahan ng panel ang motion ni Congressman Joel Chua na hilingin sa Office of the Ombudsman ang lahat ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente mula noong siya ay naging mayor pa ng Davao hanggang sa ngayon. Bukod dito, inaprubahan din ng komite ang pag-i-issue ng subpoena sa NBI para sa kanilang investigation records. Ito yung kaugnay naman sa viral video kung saan maririnig ang Vice Presidente na nagbanta sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito na nga, House Sergeant at Arms inalerto na para sa proteksyon ni Ramil Madriaga sa sandaling dumalo sa susunod na impeachment proceedings. I-detalye mo ang balitang yan, RH12. Milky Rigunan. Manang Milky. Nakayateya may pag-ugnay ng House Sergeant at Arms sa Bureau of Jail Management and Penology at sa Korte para matiyak ang proteksyon ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ay ipipresenta na sa susunod na impeachment proceedings sa April 14 at gusto ni Justice Committee Chair Jervil Duistro na masiguro ang kaligtasan nito. Si Madriaga ay isa sa mga dating aide ni Vice President Sara Duterte at nakatakdang tumistigo laban sa Vice Presidente tungkol sa umano'y questionable intel at confidential funds. Bukod dito ang alegasyon ni Madriaga na ang kandidatura umano ni VP Sara ay pinondohan ng droga at mga nasa likod ng pogo. Narito ang pahayag ni Justice Committee Chair Jervil Luistro. In line with our order to issue the subpoena ad testificandum to Ramil Madriaga, as well as subpoena duces tecum with regards to his original affidavit, we have directed the Office
Office of the Sergeant at Arms of the House of Representatives, as well as the Office of the Legislative Security, likewise of the House of Representatives, to coordinate with the BJMP and the court to make sure that all measures in line with his protective custody will be observed when he attends the hearing this coming April 14, 2026. Una rito kasama sa pinagsubpina ng komite ang sinumpaan nitong affidavit na may petsang November 29, 2025. Ako si Milk Riguna nagunat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tawagin na natin si Noche Cacas, Lakay. Ito nga at sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay 23 FB Harrison, Pasay City. Itinaas na sa ikalawang alarma. Idetay mong balita, RH27, Noche Cacas. Miss Thea at Lakay, kontrolado na itong sunog na sumiklab dito sa David Street, barangay 23 Harrison Street, sa lungsod ng Pasay. For 52 Lakay at Miss Thea nang ideklarang fire under control ng Pasay City Bureau of Fire Protection. Residential area itong nasusunog na ang ilan ay yari sa light materials. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Patuloy pang binubugahan ngayon Lakay at Amistea ng tubig sa pagsisikap na maapula agad itong apoy. Nagtakbuhan naman ngayon sa San Andres Bonifacio Elementary School sa Liberisa Street ang mga nasunugan. Dahil dito Lakay sa sunog, apektado ang daloy ng traffic dito sa Buendia dahil sa mga nakabalandrang fire truck dito sa lugar. RH27, Notika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, posible nang maban ang gaming platform na Roblox sa Pilipinas dahil sa banta nito sa seguridad ng mga kabataan. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, nagpahayag na ng kahandaan ng mga telecommunication company sa Pilipinas na sumunod sa implementasyon nito. Ginawa ng CICC ang pahayag kasunod ng pagbibigay nila ng 15 araw na ultimatum sa Roblox na magbigay ng pahayag kaugnay ng mga kahina-hinalang gawain na nangyayari sa kanilang platform. Kabilang dito ang pag-target ng mga drug trafficker at pedophile sa mga menor de edad na gumagamit ng Roblox. Kaugnay nito, hinikayat din ng CICC ang mga magulang at guardian ng mga kabataan na bantayan ang mga online activity ng kanilang mga anak upang matiyak ang kanilang seguridad sa mga digital platform. Maraming naluloko dyan, mga bata. Ayan, parang sugal din yan sa mga bata. At sabi natin business correspondent Mr. Michael Ismaygay. How much Lakay? Tumaas na naman ang palitan sa dolyar. Nagsara sa 60 pesos and 10 centavos bawat dollar. At bakit na magpaalam, may standby James, Millie and Angelica sa susunod. Bati mo natin ang mga taga Big A Autotech Enterprises sa may Evangelista Street. Sina Marlon Corpus, MJ Jawili, EJ, Laila, Irene, Ruel, J, Juancho, Renz at JK Bartolata. Ayan, binabati ni Sergeant Wilson Fernandez. Hello po. At yan ang kabuhan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Malansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! This time check is brought to you Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa.